of Genesis. Yun ang ating church history. But on the record, our founder is Ellen G. White during 1843 in Battle Creek, Michigan. Church history nito. Even though sinasummarize ko na lang, ang tawag sa kanila ay hindi naman Seventh-day Adventist pa. Ang tawag sa kanila ay small remnant believers. Kaya maraming gumagamit ng remnant. Maraming nagsasabi o kami yan, ganito na. Marami rin tayong mga reform in Mindanao. They are the true Seventh-day Adventists. Meron akong nakausap. He was the founder daw of the true Seventh-day Adventist Church. Tayo daw, hindi tayo tunay na Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi hindi tayo daw vegetarian. Iyon ang conclusion niya. Pero nung pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko, hindi naman kami galing sa Battle Creek 1843. Nanggaling kami sa Genesis 1 verse 1. Since day one, God created the heaven and the earth, including the church. So up to the redemption of all believers from Eden to Eden, the history of the church is still beginning. But here in the Philippines, on the record, we are founded 1911. The first church na naput up dito sa Pilipinas in Punta Santa Ana, Manila. Through the effort of Pastor Philster. So, alam natin yung history. Marami sa inyo siguro nakaalam na nito. Kung Philippine Church history ang ating pag-aaralan, 1911 tayo dito sa Pilipinas, in Punta Santa Ana. And the second church is on the record. It should be in Maykawayan, Bulacan. But now, is in Aniban Church on the record. Because the Maykawayan Church, which is Felix Manalo has founded, was dissolved after 1 year. Pastor Manalo is the first convert of L.D. Philster. Hindi sa inyo nakakaalam. He was converted in Punta Santa Ana because of Pastor Philster in a very good exposure and crusade meeting. Every night, L.D. Manalo ay mahilig sa debate. Sabi niya, bakit sino itong karot nito? Adventist na daw, Seventh-day Adventist. Makinig na ako. Ang technique ni Manalo, kaya mahilig sa debate kasi magaling siya sa debate. Hanggang sa gabi-gabi, dinidebate niya si Pastor Philster. Hanggang sa naubos ng kanyang tanong. Wala na siyang may tanong. Kaya ang nangyari, nagpabautismo sa Seventh-day Adventist, 1911. Yan ang history ng Seventh-day Adventist here in the Philippine Islands. Nung na-convert na siya, dahil magaling, dati siyang pastor ng Independent Filipina Church. Pastor Manalo, hindi naman pala Independent Filipina sa kanya original na church. Ginawa siyang main preacher. So, inasal niya sa Maykawayan, Bulacan. Because Pastor Manalo during that time, Felix Manalo, ay ang kamag-anak niya ay Tagalog. Sino nakakalaman ng history ng Philippine Church? Wala pa? So, binibigyan ko lang kayo ng overview ng Philippine Church. Yung kamag-anak niya, ang una niya na hindi kanina, si Pastor Felix Manalo. Kaya doon sa Bulacan, may kawayan, o pumunta sa doon, ang kamag-anak niya ay mga pari. So, mahirap i-convert. Yung auntie niya, yung pinsan niya, puro mga Catholic. Because their uncle was a Catholic priest. Katolikong Romano ang kanyang tigo. Naging sa Kristan pa nga yan. Nung maliit pa, Felix Manalo, kung mabasa niyo ang history. Pero dahil sa magaling Pastor Manalo,
he converted all of his relatives. Kaya nakapag-usap siya ng congregation in Bikawayan, Bulacan. That is on record. Second Church of the Seventh-day Adventists. Pangatlo sana, but before 1913, nagka-problema si Felix Manalo. Sino ba ang dating iglesia rito? Kasi bago ako magtuloy, alamin ko muna para mayroong iglesia ng Cristo dito. Wala. Bago nag-iglesia ni Cristo, nagtayo ng sarili niyang iglesia si Pastor Manalo. 1930. Nung tawagin niya si Pastor Pinster, sabi niya, Pastor, marami na ako dito, bautismuhan. Punta na dito, bautismuhan. E nagkasakit bigla si Pastor Pinster. His health was really failing on that time because he was too old. Matanda na. Kaya, pinabalik sa Amerika, nagpabalik, nagpadoktor si Pastor Pinster. So, nag-iwan si Pastor Manalo at saka si Pastor Gabriel na dalawang unang late preacher natin na Seventh-day Adventist. Pinabalik si Pastor Pinster, sino ay mag-bautismo doon sa kanyang convert? Ang nangyari, binautismo niya. Siya mismo. Yun ang unang record niya. Pangalawa, bumalik siya sa Punta Santa Ana, hindi na si Pastor Pinster ang kanyang boss. May bago ng na pastor, na bata na nakikinig lang niya, na hindi kasi ipagdaan ni Pastor Pinster. So, sabi niya, sino ba itong kapalit ni Pastor Pinster? Bata-bata nito. Bakit ako magpapa-under dito? Mas magaling ako dito. Hindi makapag-Tagalog, hindi makapagsalita ng native dialect. Eh ako naman ang speaker, Pastor Felix Manalo is an eloquent speaker. He can convince you in one case. Kapag nakikinig ka lang, na hindi mo alam ang katotohanan, pag sinabi niya, pumasok ka dito, at kung hindi ka mapapasimulan, hindi ka maliligtas. Ngayon, talo na. Magaling na speaker. In English, he was a very eloquent speaker during that time. Kaya nga, ang kabal niya, oh no, puro debate. Yung nga lang, hindi niya madibate si Pastor Pinster dahil nakugusan na yung kanyang question. Pinagsalit lahat sa Bible. Kaya, ang ginawa niya, problem mo, Felix Manalo. Kung bumalik na siya sa Punta Santa Ana, doon sa kabila, Santa Ana Church, on the other side of the river, sino nakapunta sa inyo sa Punta Santa Ana? Manila. Yung Punta Santa Ana, wala pang tulay doon. It was the Pasig River. Okay? So, tatawid ka ng bangka. Doon siya pumunta at nag-proceed. Doon sa pag-proceed niya doon, meron siyang dalawang assistant. Nakalimutan ko yung pangalan ng assistant niya. Japonesa, babae na dalaga. And during the time, yun doon na si Felix Manalo. Nagkagustuhan sila nung assistant niya na Japonesa. Kalimutan ko yung pangalan. Hanggang sa nagsama sila. He was a worker of God, and that moment, nagkagustuhan sila, nag-live-in sila. Hindi ko na itatanong dito kung merong live-in sa inyo. Wala akong pakialam. Sinasabi ko lang yung history ni Felix Manalo. So, nag-live-in na sila, nalaman ngayon ng pastor. Sabi niya, Pastor, bakit ka ilipin mo na siya ron? Oo nga, beautiful ka. Pero bago kayo magsama, kasal muna. Di ba gano'n ang aming doktrina? Oo. At sabi ni Manalo, anong kasal-kasal dyan? Kasal na ako. Eh, hindi siya nakasalin.
Kasi, bago ka kasalin, i-dispersit ka muna. Kasi nagkasala ka na eh. Naglipin na kayo eh. So, ayaw kasalin ng pastor natin. It was a very disgrace on our part and to the doctrine of the Seventh-day Adventist Church. So, hindi kakasalin ng Adventista. Ang ginawa ni Manalo, pumunta siya sa independenteng pare. Sabi niya, Panyero, kasamahan niya dati. Dahil pastor din siya dati sa independente. Kasama mo nga ako para maligan yung pagsasama namin. Nakita niyo, kinasal siya. Independent Church, Philippine Catholic Independent Church. Kahit anong problema mo, basta kung kagusto ako, kasasal mo. Sir, Lipay. Kinasal siya ni Father Aglipay ng independent. Kaya bumalik siya ulit. Sabi niya, Pastor, kasal na ako. Pwede na ako bumalik ulit. Ang nangyari, binigyan siya ng reprimand. Magpahinga ka muna, Felix Manalo, kasi meron kang record na hindi maganda. Dalawa na yung record niya. Bulacan, saka dito sa Manila, dalawa. Graver na. Mas mabigat yung kasalanan niya doon. Noong grounded siya, hindi na makapagsalita sa pulpito, ang ginawa niya, binalikan niya yung dating miyembro niya. Yung hindi niya na-convert na Adventist, kasi yung dating miyembro niya, na siyang founder, siyang pastor, halos lahat ay naging Adventist Church. Dahil siya ang founder doon, siya ang kinikilala, binalikan niya. Sabi niya, alam niyo, sabi niya, meron akong nakitang totoo iglesia. And during that time is 1914 na. So, halo itong history. Si Felix Manalo is included in our history on record here in the Philippines. Whether we like it or not. Kaya nung bumalik siya, yung iba naniwala, naakay niya ulit. Sabi niya, pagputap tayo ng bagong church, wala natin yan, may bago. Anong simbahan natin? Sabi niya, letra por letra, mababasa sa Biblia. Anong pangalan? Iglesia ni Cristo. Yun na, nag-umpisa. 1914, July 27, he put up the Iglesia ni Cristo. That is the history of the Seventh-day Adventist Church. And so, pati ang Iglesia ni Cristo. Nauna tayo sa Iglesia ni Cristo. 1911 tayo dito sa Pilipinas. Sila ang 1914. Pero kung sabihin niya, nauna sila, hindi nila alam ang history. Pero kung alam mo, wala, 1914 lang sila. Tayo na una. Not only that, since day one, nandun na yung ating church. In the beginning, God created the heaven and the earth.